Ito ay dahil sa lalaking nasa harap nila ngayon. Ang hari. Ang tunay na mukha sa likod ng Fuentabella Land Corporation. Ang pagdating ni Don Ricardo ay parang isang biglaang pagbaba ng temperatura sa buong silid. Bawat sulok ng condominium unit ay tila napuno ng kanyang malamig at mapanuring presensya. Para kay Marcos, ang pakiramdam ay pamilyar, ang bigat sa kanyang dibdib, ang biglaang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ito ang epekto ng kanyang ama. "Dad, what are you doing here?" tanong ni Marcos, pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Otomatiko siyang humakbang, bahagyang inilalagay ang sarili sa pagitan ng kanyang ama at ni Elena. Isang kilos na hindi niya pinag-isipan, ngunit ginawa ng kanyang katawan. Hindi siya pinansin ni Don Ricardo. Ang mga mata nito ay nakapako pa rin kay Elena. "So, magkano?" diretsong tanong ng matanda. "Magkano ang kailangan mo para layuan mo ang anak ko at mawala ka na sa buhay namin?" Namilog ang mga mata ni Elena sa gulat at insulto. Bago pa siya makasagot, sumingit na si Marcos. "Dad, stop it. This has nothing to do with money." "Oh, really?" tumawa ang kanyang ama, isang tawang walang kagalakan. "Lahat ng bagay, Marcos, ay may kinalaman sa pera." Itong babaeng to, itinuro niya si Elena na parang isang bagay, alam na alam niya yan. Ginamit niya ang kahinaan mo, ang pagiging sentimental mo, para makakuha ng libreng tirahan at pagkain. Hindi yan totoo, hindi napigil ang sagot ni Elena, ang boses ay nanginginig sa galit. "Wala po akong hinihingi sa anak nyo. Pero tumatanggap ka," ganti ni Don Ricardo, ang bawat salita ay mailason. "Tumanggap ka ng tirahan. Tumanggap ka ng tulong. At ngayon, ano ang susunod? Hihingin mo na ba ang apelyidong Fuentabella? Huwag kang mangarap, Hija. Marami nang sumubok na tulad mo at lahat sila nabigo." "Dad, that's enough," sigaw ni Marcos. Sa unang pagkakataon ay itinaas ang boses sa kanyang ama sa harap ng ibang tao. "Leave her alone. This is your fault. Ako ang nagdala sa kanya rito. Ako ang may responsibilidad." Doon lang ibinaling ni Don Ricardo ang kanyang matalas na tingin sa anak. "Responsibilidad? O katangahan? Marcos, pinalaki kita para maging isang leader, hindi para maging isang charity worker. Ang proyektong ito ang magpapatunay sa iyong kakayahan, pero ano nang ginagawa mo? Nag-aalaga ka ng isang pulubi na sinagasaan mo lang sa kalsada." Ang salitang kipulubi ay tumama kay Marcos na parang isang sampal. Tiningnan niya si Elena. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito, ang pagpipigil sa mga luhang nagbabadyang tumulo. At sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago sa loob niya. Ang matagal ng takot at pagnanais na makuha ang respeto ng kanyang ama ay biglang natabunan ng isang mas malakas na damdamin, ang kagustuhang protektahan ang babaeng nasa likod niya. "Her name is Elena," mariin niyang sabi, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. "And she is not a beggar. She's a guest in my home. At wala kang karapatang bastusin siya." Natigilan si Don Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Ito ang unang pagkakataon na ay siyang sinuway ng kanyang anak. "Umalis na tayo, Dad. This conversation is over." "Hindi pa tayo tapos, Marcos," banta ng kanyang ama. "Pag-isipan mong mabuti ang mga ginagawa mo. Isang maling hakbang mo lang, hindi lang ang pangalan mo ang masisira, kundi ang buong pangalan ng pamilya." Nagbigay ito ng huling masamang tingin kay Elena bago marahas na tumalikod at lumabas ng unit, kasabay ng malakas na pagbagsak ng pinto. Nang mawala na ang presensya ni Don Ricardo, tila doon lang nakahinga ng maluwag ang silid. Ngunit ang tensyon ay naiwan, mabigat at nakakabingi. Nakatayo lang sila roon, si Marcos at si Elena, hindi gumagalaw, hindi nagsasalita. Pinoproseso ang lahat ng nangyari. "Sorry," basag ni Marcos sa katahimikan. Sorry sa mga sinabi niya. "He can be a monster." Pagtatapos ni Elena, ang boses ay halos wala ng lakas. Tumango si Marcos. "Yes." Huminga ng malalim si Elena. "Ngayon, naiintindihan ko na," sabi niya, lumingon para harapin si Marcos. Ang galit sa kanyang mga mata kanina ay napalitan na ng isang uri ng pagkaunawa, isang malungkot na pagtanggap. Kaya pala kailangan mong magsinungaling. Kaya pala kailangan mong itago ang lahat. Dahil sa kanya. "I was trying to protect you," amin ni Marcos,
ang boses ay puno ng pagsisisi. Pero nabigo ako. I'm sorry, Alena. For everything. Ang pag-amin na iyon, ang simpleng paghingi ng tawad na walang halong palusot, ay tila siyang tuluyang bumasag sa pader na itinayo ni Alena sa kanyang puso. Nakita niya ang bigat sa mga balikat ni Marcos, ang sakit sa mga mata nito. Nakita niya na sa kabila ng pagiging isang Fuentabella, isa rin itong bilanggo. Hindi mo kasalanan, mahina niyang sabi. Walang may kasalanan. Ang mga salitang iyon ng pagpapatawad ay ang hindi inaasahang nagtulak kay Marcos. Sa isang iglap, ang distansya sa pagitan nila ay naglaho. Hinawakan niya ang pisngi ni Alena, ang kanyang mga mata ay nagtatanong, humihingi ng pahintulot. At nang hindi ito umiwas, dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha. Ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Isang halik na nagsimula sa pag-aalangan, puno ng mga hindi nasabing salita, ng sakit at ng pagsisisi. Ngunit habang tumatagal, ito ay naging mas malalim, mas mapuso. Isang pag-amin ng lahat ng damdaming pilit nilang itinatago. Ang pag-aalala ni Marcos. Ang unti-unting pagtitiwala ni Alena. Ang isang koneksyon na nabuo sa gitna ng kaguluhan. Sa sandaling iyon, hindi sila ang sihi at ang tindera ng lugaw. Sila ay dalawang taong nakahanap ng kanlungan sa isa't isa. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang naghahabol ng hininga. Nakadikit ang kanilang mga noo, ang mga mata ay nakapikit, ninanamnam ang sandali. Ngunit ang sandali ng kapayapaan ay biglang sinira ng pagring ng cellphone ni Marcos. Umatras siya ng bahagya para kunin ito. Isang email. Mula sa personal na address ng kanyang ama. Binuksan niya ito. Ang kanyang dugo ay tila nagyelo. Ang laman ng email ay isang folder na may pangalang Alena Reyes, background check. Sa loob, naroon ang lahat. Ang mga utang ng kanyang mga magulang na hindi pa nababayaran. Ang mga record ng kapatid niya sa barangay dahil sa gulo. Isang kopya ng demanda na isinampa sa kanya ng may-ari ng dati niyang inuupahang kwarto dahil sa hindi pagbabayad. At ang pinakamasaklap sa lahat, isang draft ng isang legal na kaso mula sa BSIL, laban sa kanya, trespassing, public disturbance, at estafa. Lahat ay nakapackage ng maayos, handang-handa ng isampa. Kasunod ng email ay isang text message mula kay Don Ricardo. Iisang linya lang. You choose, son. Her or your family's legacy. If you choose her, I will not hesitate to bury her in lawsuits until she has nothing left. Absolutely nothing. Nabitawan ni Marcos ang kanyang cellphone. Bumagsak ito sa sahig, ngunit hindi niya ito narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang banta ng kanyang ama. Isang banta na alam niyang hindi lang basta pananakot. Isang banta na kayang-kaya nitong tuparin. Maaari niyang labanan ang kanyang ama. Ngunit anong mangyayari kay Alena? Sisirain nito ang buhay niya, gagamitin ang lahat ng kapangyarihan ng isi, para durugin siya hanggang sa maging abo. Tumingin siya kay Alena, na naghihintay, ang mga mata ay puno ng bagong silang na pag-asa. At alam ni Marcos, sa sakit at pait, kung ano ang kailangan niyang gawin. Kailangan niyang durugin ang pag-asang iyon. Kailangan niyang saktan ito ng todo, para ito na mismo ang kusang lumayo. Iyon ang tanging paraan para mailigtas niya ito. Pagkatapos ng halik na iyon, pakiramdam ni Alena ay lumulutang siya. Ang lahat ng bigat, lahat ng galit at pagdududa, ay tila naglaho, napalitan ng isang mainit at nagniningning na pag-asa. Sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na panahon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. May isang taong nakakita sa kanya, hindi bilang isang biktima, hindi bilang isang responsibilidad, kundi bilang siya. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Marcos nang basahin nito ang mensahe sa cellphone. Nakita niya ang biglaang paglamig ng mga mata nito. Ngunit inakala niyang dala lang iyon ng pagkabigla sa kanilang ginawa. Nagkamali siya. Nagkamali siya ng sobra. Kinabukasan, hindi niya nakita si Marcos. Walang tawag. Walang text. Walang pagkain na iniwan sa labas ng pinto. Ang katahimikan ay nakakabingi, ngunit pinilit ni Alena na isipin na baka abala lang ito. Baka pinoproseso pa nito ang lahat, tulad niya. Para pagaanin ang kanyang loob, nagpasya siyang gawin ang isang bagay na magpapasaya rito. Ginamit niya ang natitirang pera na ibinigay nito para bumili ng mga sangkap. Nagluto siya.
Inihanda niya ang paborito nitong adobo na minsang nabanggit nito sa isa nilang pag-uusap. Inayos niya ang mesa, naglagay pa ng isang maliit na bulaklak sa gitna na pinitas niya mula sa halaman sa lobby. Naghanda siya. Naghintay siya. Gabi na nang bumukas ang pinto. Pumasok si Marcos. Ang kanyang mukha ay parang isang maskarang gawa sa yelo. Ang init at lambot na nakita ni Alena sa mga mata nito kahapon ay wala na, napalitan ng isang distansya na mas malamig pa kaysa sa pader ng kondominium. Marcos, mabutit dumating ka. Nagluto ako. We need to talk, putol niya sa sasabihin ni Alena, ang boses ay matigas at walang emosyon. Natigilan si Alena. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay dahan-dahang naglaho. May problema ba? Hindi sumagot si Marcos. Naglakad ito papunta sa sala at umupo sa sofa, malayo sa mesang inihanda niya. Inilabas nito ang isang makapal na sobre mula sa kanyang briefcase at inilapag ito sa coffee table. Gumawa ito ng isang malakas na kalabog na yumanig sa buong pagkatao ni Alena. Ano yan? Nanginginig niyang tanong. That's 100,000 pesos, diretsong sabi ni Marcos, hindi tumitingin sa kanya. Cash. Consider it as your final settlement. Final settlement. Huling bayad. Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang mga bato. Anong-anong ibig mong sabihin? Doon lang siya tiningnan ni Marcos. At ang mga matang sumalubong sa kanya ay mga mata ng isang estranghero. Malamig. Mapanghusga. Puno ng pagkasuklam. Alena, let's be realistic here, sabi nito, ang bawat salita ay tila isang patalim. Ano ba talaga ang inaakala mo? Na ang isang halik ay magpapabago sa lahat. Napaatras si Alena na para bang sinampal siya. You're a sweet girl, pagpapatuloy ni Marcos, isang sarkastikong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. You're a nice distraction. A nice break from a stressful life. Pero hanggang doon lang yon. Distraction, ulit ni Alena, ang boses ay halos hindi na marinig. Yes. Temporary one, giit ni Marcos, tumayo at naglakad palapit sa kanya, ang bawat hakbang ay tila nagpapabigat sa hangin. Seriously, did you think if Fuentabella, I see you like me, could ever be serious with a Lugo vendor? Wake up, Alena. The game is over. The game is over. Ang laro ay tapos na. So, laro lang pala ang lahat. Isang laro na siya lang ang hindi nakakaalam ng mga patakaran. Pero kahapon. Bulong niya, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Sabi mo ang naramdaman ko di. Naramdaman mo, tumawa si Marcos, isang tawang walang kagalakan. You felt what you wanted to feel. You saw what you wanted to see. Ako ba ang may kasalanan kung umasa ka? I gave you a place to stay. I gave you food. Isn't that enough? O baka naman, tulad ng sabi ng tatay ko, mas malaki pa ang gusto mo. Ang bawat salita ay isang suntok sa kanyang sikmura, nag-iiwan sa kanya ng hirap sa paghinga. Ang lalaking nagtanggol sa kanya mula sa masasakit na salita ni Don Ricardo kahapon ay siya na ngayong nagsasabi ng mga bagay na mas masakit pa. Hindi ako ganyang klaseng babae, humihikbing sabi ni Alena. Then prove it, hamon ni Marcos, itinuro ang sobre sa mesa. Take the money. Umalis ka na rito bukas ng umaga. Find a new life. A life that doesn't involve me. Kalimutan mo na ang lahat ng nangyari. Kalimutan mo na ako. Tiningnan ni Alena ang pera, pagkatapos ay ang mukha ni Marcos. Hinanap niya ang kahit katiting na bakas ng pagsisinungaling, kahit isang kislap ng sakit sa mga mata nito na magsasabing napipilitan lang ito. Ngunit wala. Ang nakita niya ay isang pader na hindi kayang gibain. Isang malamig na determinasyon. Ang pag-asa na naramdaman niya ay tuluyan ng naging abo. Ang puso niyang nagsimulang mabuo ay dinurog sa milyon-milyong piraso. Hindi ko kailangan ng pera mo, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Then you're a fool, sagot ni Marcos. Kunin mo na yan. Consider it payment for your services. Ang huling mga salitang iyon ang tuluyang pumatay sa kung anuman ang natitira sa kanyang puso. Tumalikod siya, hindi na makatingin pa sa mukha nito. Narinig niya ang mga yabag ni Marcos palayo.
Narinig niya ang pagbukas at pagsara ng pinto. At pagkatapos, katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan. Napaluhod si Alena sa sahig. Ang kanyang mga binti ay hindi na kayang suportahan ang bigat ng kanyang kaluluwa. Tiningnan niya ang mesang maingat niyang inihanda, ang adobo, ang kanin, ang bulaklak. Isang tanghalian para sa isang pangarap na hindi na kailanman darating. Yumuko siya, at ang kanyang mga hikbi ay naging isang malakas at desperadong iyak. Isang iyak para sa isang pag-ibig na akala niya ay totoo. Isang iyak para sa isang tiwalang muling nasira. Isang iyak para sa sarili niya, na sa pangalawang pagkakataon, ay naiwang mag-isa sa gitna ng mga guho. Nawalan na siya ng pamilya. Nawalan na siya ng kabuhayan. At ngayon, nawalan na rin siya ng puso. Wala nang natira. Ilang araw ang lumipas na para bang isang mahabang gabi lang para kay Alena. Ang bawat paggising ay isang paalala ng sakit. Ang 4 na sulok ng condominium unit ay tila mga pader ng isang kulungan, at ang bawat gamit sa loob ay may dalang alaala ni Marcos, isang alaala na ngayon ay puno na ng lason. Ang sobre ng pera ay nanatili sa ibabaw ng mesa, hindi niya ginagalaw, na para bang isa itong bomba na anumang oras ay maaaring sumabog. Sa loob ng mga araw na iyon, hinayaan niyang ilubog ang sarili sa pighati. Umiyak siya hanggang sa wala ng luhang lumabas. Nagalit siya hanggang sa mapagod ang kanyang puso. Naramdaman niya ang bawat piraso ng kanyang pagkasira. Ngunit sa ika-4 na araw, habang nakatitig siya sa kanyang sariling refleksyon sa madilim na screen ng DE, isang bagay ang nagbago. Ang babaeng nakita niya ay pagod, payat, at may malalalim na earbags. Isang babaeng halos hindi na niya makilala. At sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, isang boses ang nagsalita. Ang boses ng kanyang ina. Huwag mong pababayaan ang sarili mo, anak. Tumayo si Alena. Naglakad siya papunta sa banyo at tinitigan ang kanyang sarili sa salamin. Tama na, sabi niya sa sarili. Tama na ang pag-iyak para sa isang taong hindi karapat-dapat. Hindi niya hahayaang maging ito ang katapusan ng kanyang kwento. Hindi niya hahayaan na ang huling alaala sa kanya ay isang babaeng durog at talunan. Sinira siya ng isang Fuentabella. Pero hindi niya hahayaang ang isang Fuentabella rin ang maging dahilan ng kanyang tuluyang pagbagsak. Naglakad siya pabalik sa sala at kinuha ang sobre. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa isang bagong determinasyon. Tiningnan niya ang makapal na bungkos ng pera. Isang insulto. Isang bayad pinsala. Isang pampatahimik. Kung ito ang presyo ng sakit na idinulot mo sa akin, Marcos Fuentabella, naisip niya, gagamitin ko ito para ipakita sa iyo na hindi nabibili ang pagkatao ko. Hindi niya ito gagamitin para lang mabuhay. Gagamitin niya ito para muling itayo ang kanyang sarili, piraso bawat piraso. Kinabukasan, umalis si Alena sa condominium unit. Hindi siya nag-iwan ng sulat. Hindi siya nagpaalam. Kinuha lang niya ang maliit na bag ng kanyang mga damit at ang sobre ng pera. Sa paglabas niya sa pinto, hindi na siya lumingon pa. Ang unang linggo ay ginugol niya sa paghahanap. Naglakad siya sa iba't ibang kalye, malayo sa Esperanza, malayo sa anino ng Fuentabella Tower. Nagtanong-tanong siya sa mga pwestong nirerentahan. Marami ang mahal. Marami ang hindi angkop. Ngunit hindi siya sumuko. Isang hapon, habang nagpapahinga sa isang maliit na parke, nakita niya ito. Isang maliit na pwesto sa isang eskinita, nakatago sa likod ng isang hilera ng mga tindahan. May karatula itong key and rent. Luma na ang itsura nito, ang pintura ay natutuklap na, at ang salamin sa bintana ay maalikabok. Ngunit para kay Alena, perpekto ito. Kinausap niya ang may-ari, isang matandang babae na nagngangalang Aling Nelia. Noong una, nag-aalangan ang matanda. Ngunit nang marinig nito ang kwento ni Alena, ang tinanggal na bahagi tungkol kay Marcos, syempre, at nang makita nito ang determinasyon sa kanyang mga mata, pumayag ito. Sige, Hisha, sabi ni Aling Nelia. Nakikita ko ang sarili ko sa iyo noong kabataan ko. Alam kong hindi mo to pababayaan. Ginamit ni Alena ang isang bahagi ng pera para sa paunang bayad at deposito. Ang natira ay ang kanyang magiging puhunan. Ang sumunod na mga linggo ay ang pinakapagod sa buong buhay niya, ngunit ito rin ang pinakamasaya. Siya mismo ang nagkuskus ng sahig. Siya ang nagpinta ng mga pader,
pinili niya ang kulay na puti at isang malambot na dilaw para magmukha itong maliwanag. Bumili siya ng mga segundamanong mesa at upuan mula sa isang junk shop at siya mismo ang nagbarnis sa mga ito. Sa bawat paghampas ng martilyo, pakiramdam niya ay ipinupukpok niya palayo ang sakit. Sa bawat pagpahid ng pintura, tila tinatakpan niya ang mga alaala ng pait. Ang kanyang mga kamay ay nagkakalyo, ang kanyang likod ay sumasakit sa gabi, ngunit ang kanyang puso ay unti-unting gumagaling. Hindi na lugaw ang plano niya. Iyon ay simbolo ng nakaraan ng kanyang mga magulang. Ngayon, kailangan niya ng isang bagay na sarili niya. Isang bagay na kumakatawan sa kanyang bagong simula. Naalala niya ang sketch ni Marcos, ang nag-iisang bagay na totoo sa lahat ng kasinungalingan nito. Isang coffee shop. Nag-aral siya. Nanood siya ng mga video sa internet kung paano magtimpla ng kape. Nag-eksperimento siya sa iba't ibang klase ng butil. Naghurno siya ng maliliit na cookies at pastries, gamit ang mga recipe na tinuro sa kanya ng kanyang ina. Isang gabi, habang nakaupo siya sa gitna ng kanyang maliit na pwesto, napapaligiran ng amoy ng bagong pinturang kahoy at kape, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Hindi ang pangalang ibinigay ni Marcos. Isang pangalan na galing mismo sa kanyang puso. Pininturahan niya ang isang piraso ng kahoy at isinabit ito sa itaas ng kanyang pinto. Kapeligrino. Isang pinaghalong salita. Kape at Pellegrino, isang manlalakbay. Isang lugar para sa mga napapagod na manlalakbay sa buhay, tulad niya na naghahanap ng isang mainit na kanlungan. Sa wakas, dumating ang araw ng pagbubukas. Simple lang. Walang mga lobo, walang mga engranding anunsyo. Naglagay lang siya ng isang maliit na ki-open sign sa bintana. Umupo siya sa likod ng counter, ang kanyang puso ay puno ng kaba at pananabik. Paano kung walang pumasok? Paano kung magkamali siya? Ilang minuto ang lumipas. Pagkatapos ay isang oras. Walang dumarating. Ang pag-asa niya ay unti-unting lumulubog. Nang akala niya ay isa na namang kabiguan ang mararanasan niya, dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang estudyanteng mukhang pagod ang pumasok. Miss, isang kape nga po, sabi nito. Nakangiting tumango si Alena. Ito na. Ang unang customer. Habang inihahanda niya ang kape, naramdaman niya ang isang pamilyar na pakiramdam. Ang saya ng paglilingkod. Ang saya ng paglikha. Inabot niya ang tasa ng kape sa estudyante. On the house, sabi niya. First customer. Ngumiti ang estudyante. Salamat po. Babalik po ako. At sa pag-alis nito, isa na namang anino ang humarang sa pintuan. Napatingala si Alena, handa nang batiin ang kanyang pangalawang customer. Ngunit ang ngiti niya ay natigilan. Ang kanyang puso ay biglang tumigil sa pagtibok. Nakatayo sa may pinto, nakatingin sa kanya na maihalo-halong emosyon sa mga mata. Gulat, pagsisisi, at isang bagay na hindi niya mapangalanan ay si Marcos. Natagpuan siya nito. Ang mga sumunod na linggo matapos niyang iwan si Alena ay isang impyerno para kay Marcos. Ang tagumpay ay naging abo sa kanyang bibig. Ang Fuentabella Tower, na dati simbolo ng kanyang ambisyon, ay naging isang malamig at walang kaluluwang monumento ng kanyang pinakamalaking pagkakamali. Araw-araw, kinukumbinsi niya ang sarili na ginawa niya ang tama, na iniligtas niya si Alena mula sa isang mas malaking kapahamakan. Ngunit sa gabi, sa katahimikan ng kanyang malaking bahay, ang mukha ni Alena, puno ng sakit at pagtataksil, ang tanging nakikita niya. Hindi niya natiis. Kumuha siya ng isang private investigator. Isang linggo lang, nakuha niya ang report. Nandoon ang lahat, ang pag-alis ni Alena sa kondo, ang paghahanap nito ng pwesto, at ang pangalan ng bago nitong coffee shop. Kapeligrino. Hindi tahanan cave. Isang pangalang sarili nito. Isang pangalang hindi niya ibinigay. Kumirot ang puso ni Marcos. Ito ang patunay na hindi siya kailangan ni Alena para bumangon. Ilang beses siyang dumaan sa harap ng Kapeligrino, nakatago sa loob ng kanyang tinted na sasakyan. Pinanood niya ito mula sa malayo. Nakita niya kung paano nito buong pusong pinagsisilbihan ang mga customer. Nakita niya ang pagod ngunit masayang ngiti sa mga labi nito. Ang babaeng dinurog niya ay hindi lang basta bumangon, namukadkad ito. At habang ang isang parte niya ay masaya, ang isa namang parte ay lalong sinasaksak ng pagsisisi.
Ngayon, hindi na niya kaya pang magtago. Kailangan niyang malaman ni Alena ang totoo. Kailangan niyang subukang ayusin ang nasira, kahit pa alam niyang huli na ang lahat. Kaya't heto siya ngayon, nakatayo sa harap ng pinto ng Kapeligrino, ang puso niya ay kumakabog na parang tambol. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Alena. Ang gulat na iyon ay mabilis na napalitan ng isang malamig na pader. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Alena, ang boses ay walang anumang emosyon. Alena, please. Mag-usap tayo. Kahit 5 minuto lang pagmamakaawa ni Marcos. Tiningnan siya ni Alena ng matagal. Sa huli, tumango ito at itinuro ang isang bakanting mesa sa sulok. Naupo si Marcos. Inilabas niya ang isang folder mula sa kanyang bag, ang parehong folder na naglalaman ng banta ng kanyang ama. Inilatag niya ito sa mesa. Gusto kong malaman mo ang dahilan. Ikinuwento niya ang lahat. Ang banta ni Don Ricardo. Ang mga kasong inihanda laban dito. Ang katotohanang sinaktan niya ito para ilayo sa mas malaking panganib. Hindi ko sinasabing tama ang ginawa ko, Alena. Walang tama sa pananakit sa'yo. Pero ginawa ko yon dahil iyon lang ang naisip kong paraan para protektahan ka mula sa kanya. Mula sa pamilya ko. Nakinig lang si Alena, ang mukha ay hindi nagbabago. Manalo man ako laban sa kanya, talo ka pa rin, pagpapatuloy ni Marcos, ang boses ay basag na. Dudurugin ka niya. At hindi ko kayang makita yon. Mas gugustuhin kong isipin mong isa akong demonyo, kaysa makita kang sinisira niya ng dahil sakin. Nang matapos siya, katahimikan ang namayani. Tinitigan ni Alena ang mga papel, pagkatapos ay tumingin sa kanya. May nakita siyang bahagyang paglambot sa mga mata nito, ngunit ang sakit ay nandoon pa rin. Kahit totoo pa yan, Marcos, mahinang sabi ni Alena, dinurog mo pa rin ako. Ang sakit hindi basta-basta nawawala. Alam ni Marcos na tama ito. Tumayo siya. Naiintindihan ko. Hindi ako humihingi ng kapatawaran. Gusto ko lang malaman mo ang totoo. I'm sorry, Alena. For everything. Tumalikod siya at naglakad palabas, dala-dala ang bigat ng isang pusong marahil ay hindi na kailanman mabubuo. Katrina. Mula sa kabilang kalsada, nakatago sa likod ng isang poste, pinanood ni Katrina ang lahat. Nakita niya ang pagdating ni Marcos. Nakita niya ang pag-uusap nila. At nakita niya ang pag-alis nitong muli, ang mga balikat ay nakayuko sa kabiguan. Ilang linggo na niyang ginagawa ito. Sinusundan niya si Alena. Hindi dahil sa inggit, kundi dahil sa isang bagay na mas malalim at mas nakakatakot, ang konsensya. Ang perang ibinigay sa kanya ni Marcos ay parang apoy na pumapaso sa kanyang bulsa. Sinubukan niyang gastusin, ngunit sa bawat bilihin niya, ang mukha ng kanyang ate na umiiyak ang nakikita niya. Ang bawat gabi, ang sigaw ng kanilang mga magulang sa nasusunog na bahay ang gumigising sa kanya. Ang pinakamasakit sa lahat ay nang makita niya ang Kapeligrino. Nakita niya kung paano ginamit ng kanyang ate ang pera ng kahihiyan para itayo ang isang pangarap. Isang pangarap na dapat ay sa kanila. Napagtanto niya, si Alena, sa kabila ng lahat ng sakit, ay palaging bumabangon. Samantalang siya, ang sanhi ng unang trahedya, ay nananatiling nakalubog sa putik ng kasalanan. Ang pagdating ni Marcos ngayon ang siyang huling tulak. Narinig niya ang mga usapan nila. Narinig niya kung paano sinaktan ni Marcos ang kanyang ate para iligtas ito. At napagtanto niya na lahat ng sakit na dinaranas ni Alena ngayon, mula kay Marcos, mula kay Don Ricardo, ay nag-ugat lahat sa isang kasinungalingan. Isang kasinungalingang siya ang may gawa. Kasalanan ko to lahat, sabi niya sa sarili. Kung hindi dahil sa akin, hindi sana mangyayari ang lahat ng ito. Habang pinapanood niyang mag-isang nagliligpit si Alena sa loob ng coffee shop, isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Isang desisyon na matagal na niyang tinatakbuhan. Tama na ang pagtatago. Tama na ang pagsisisi sa dilim. Tumawid siya ng kalsada, ang bawat hakbang ay parang may bigat na 1,000 libra. Pumasok siya sa pinto ng Kapeligrino. Napatingala si Alena, at nang makita siya, ang pagod sa mukha nito ay napalitan ng pagkainis. Ano na naman ang kailangan mo, Trina? Hindi sumagot si Katrina. Naglakad siya palapit, ang mga tuhod ay nanginginig. Huminto siya sa harap ng kanyang ate.
At doon, sa sahig ng coffee shop na itinayo mula sa abo ng kanilang nakaraan, lumuhod siya. 80. Simula niya, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang mga salita ay hirap lumabas. Ate, patawarin mo ko. Tumayo ka dyan, Trina. Nakakahiya, sabi ni Alena, ngunit hindi gumalaw. Hindi ako tatayo hanggat hindi mo naririnig, humikbi si Katrina. Ek! Yung sunog hindi yon aksidente. Natigilan si Alena. Anong-anong sinasabi mo? Tumingala si Katrina, ang mukha ay basang-basa ng luha at puno ng pagsisisi. Nag-away kami ni nanay at tatay noong gabing yon. Ayaw nilang ibigay sa akin yung ipon nila. Nagalit ako, nagwala ako at natabig ko yung gasera. Ang bawat salita ay isang punyal na tumatark sa dibdib ni Alena. Nakita ko ang apoy, ate, pagpapatuloy ni Katrina, ang boses ay halos isang bulong na lang ng isang naghihingalo. Pero natakot ako. Nadapa ako. At imbes na tulungan sila, tumakbo ako. Tumakbo ako palayo at iniwan ko sila. Ibinaon ni Katrina ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay, ang kanyang katawan ay niyayanig ng malakas na pag-iyak. Ako ang may kasalanan sa sunog, ate. Ako ang pumatay sa kanila. Patawarin mo ko, ate. Patawarin mo ko. Nakatayo lang si Alena na parang isang estatwang bato. Ang ingay ng pag-iyak ni Katrina. Ang amoy ng kape. Ang mga ilaw ng kapeligrino. Lahat ay naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang mga huling salita ng kanyang kapatid. Ang nakaraan at ang kasalukuyan ay nagbanggaan sa isang nakabibinging pagsabog sa loob ng kanyang isipan. Ang pundasyon ng lahat ng sakit na pinaniwalaan niya sa loob ng maraming taon ay gumuho sa isang iglap, iniwan siyang nakalutang sa isang nakakatakot na kawalan. Pagkaalis ni Marcos sa Kapeligrino, hindi siya umuwi. Nagmaneho siya ng walang patutunguhan, ang mga salita ni Alena, dinurog mo pa rin ako. Ang sakit hindi basta-basta nawawala. Ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Alam niyang tama ito. Ang paghingi ng tawad ay hindi sapat. Kailangan niyang patunayan sa gawa. Ngunit paano? Paano niya lalabanan ang isang hari sa sarili nitong kaharian? Ang sagot ay dumating sa kanya sa anyo ng isang tawag sa telepono. Si Alena. Ang kanyang puso ay biglang kumabog. Sinagot niya ito agad. Hello? Alena? Are you okay? Ang boses sa kabilang linya ay basag at nanginginig. Ikinuwento nito ang lahat. Ang pag-amin ni Katrina. Ang katotohanan tungkol sa sunog. Sa bawat salitang binitiwan ni Alena, nararamdaman ni Marcos ang bigat ng trahedya na pasan-pasan nito sa loob ng maraming taon. Ang galit niya sa kanyang sarili ay lalong lumalim. Ang babaeng ito ay dumanas na ng impyerno at dinagdagan pa niya. Marcos, sabi ni Alena sa huli. Hindi ko alam ang gagawin ko. At sa sandaling iyon, sa gitna ng kahinaan sa boses ni Alena, nahanap ni Marcos ang kanyang sariling kalakasan. Isang malinaw at hindi matitinag na kalakasan. Alena, makinig ka, mariin niyang sabi. Manatili ka lang dyan. Ako na ang bahala. Oras na para itama ang lahat. Oras na para labanan ko siya. Kinabukasan, pumasok si Marcos sa Fuentabella Land Corporation na may ibang tindig. Ang dating anak na laging naghahanap ng pag-apruba ng kanyang ama ay wala na. Ang pumasok sa gusali ay isang lalaking handa ng makipagdigma. Nagpatawag siya ng isang emergency board meeting. Nagulat ang lahat, lalo na si Don Ricardo, na nakaupo sa dulo ng mahabang mesa na parang isang hari sa kanyang trono. Anong ibig sabihin nito, Marcos? Malamig na tanong ng kanyang ama. Bakit mo ginugulo ang schedule ng lahat? Hindi sumagot si Marcos. Inilagay niya ang isang projector at ipinakita sa screen ang isang larawan, ang nasirang kariton ni Alena sa gitna ng kalsada. Pagkatapos ay mga larawan ng mga pamilyang pinalaya sa Tondo, mga umiiyak na bata sa Laguna, at ang mukha ng matandang mangingisda sa Batangas. For years, panimula ni Marcos, ang boses ay matatag at umaalinggao sa buong conference room. Our company's mantra has been progress at any cost. We have built towers, resorts, and entire cities. But I ask you today, what is the real cost? Tumingin siya sa bawat miyembro ng board. The cost is people. Real people. People like Alena Reyes,
whose only crime was to sell lugaw to feed her family. People whose lives we have destroyed in the name of profit. This is ridiculous, sigaw ni Don Ricardo. Sentimental nonsense. Is it nonsense, Dad? Ganti ni Marcos, tinitingnan ang kanyang ama ng diretsyo. Is it nonsense to use company resources to intimidate innocent people? Is it nonsense to draft fake lawsuits to threaten grieving women? Ipinakita niya sa screen ang kopya ng mga dokumentong ipinadala sa kanya ni Don Ricardo. Ang background check. Ang mga peking kaso. Narinig niya ang mga bulungan mula sa mga miyembro ng board. Pinili ko ang legasya ng pamilya, Dad, sabi ni Marcos. Pero hindi ang legasya ng paninira. Simula ngayon, babaguhin natin ang paraan ng ating pagnenegosyo. We will be a company that builds homes, not one that destroys them. And if you don't agree, pagpapatuloy niya, then Marcos Fuentabella, I'm officially resigning from AV position as C. At hindi lang yan. Tumingin siya sa kanyang ama. I am waiving all my rights to the inheritance. Ibibigay ko ang buong share ko para bumuo ng isang foundation na tutulong sa lahat ng pamilyang naapektuhan ng ating mga proyekto. Natigilan ang buong silid. Maging si Don Ricardo ay hindi makapaniwala sa narinig. You're a fool, sigaw nito. You would throw everything away for that woman? I would throw everything away to become a man my mother would be proud of, sagot ni Marcos. Something you stopped being a long time ago. Sa gitna ng kaguluhan sa boardroom, tumunog ang cellphone ni Alena. Isang customer nagrereklamo. Sa labas ng Kapeligrino, may dalawang lalaking nakauniporme. Mga health inspector daw. Ma'am, kailangan po naming isara pansamantala ang inyong establishmento, sabi ng isa sa mga lalaki, habang ang isa naman ay kinukuhanan ng litrato ang bawat sulok ng munting coffee shop. May natanggap po kaming reklamo tungkol sa sanitation. Pero malinis po rito, katwiran ni Alena. Kakalinis ko lang po kahapon. Pasensya na po, ma'am. Protocol lang po. Kailangan naming imbestigahan. Ito na. Ang huling ganti ni Don Ricardo. Alam ni Alena na isa itong pag-atake. Nagsimulang magbulungan ang mga customer. Ang iba ay nagsimula ng umalis, ang mga mukha ay puno ng pagdududa. Pakiramdam ni Alena ay muli siyang ginigiba, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya papayag. Hindi niya pwedeng isara ang pwesto ko ng walang basehan, matapang niyang sabi, kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod. Nasaan ang inyong warrant? Nasaan ang formal na reklamo? Ma'am, kung hindi po kayo susunod, mapipilitan po kaming arestuhin kayo for obstruction. Pakiramdam ni Alena ay nasusukol na siya. Tiningnan niya si Katrina, na nakatayo sa isang sulok, ang mukha ay puno ng takot. Sa sandaling iyon ng kawalan ng pag-asa, bumukas ang pinto. Si Marcos. Kasama niya ang isang babaeng naka-business suit. Good morning, gentlemen, bati ni Marcos sa mga inspektor, ang boses ay kalmado. I am Marcos Fuentabella. And this, itinuro niya ang babaeng kasama, is my lawyer, attorney Sandoval. Maaari po ba naming makita ang inyong mission order? Natigilan ang dalawang inspektor. Ang pangalang Key Fuentabella ay may bigat na hindi nila inaasahan. At habang hinihintay natin iyan, pagpapatuloy ni Marcos, I would like to inform you that this establishment, Kapeligrino, is now under joint venture partnership with new foundation I'm heading. Any baseless attempts to harass its owner will be met with the full force of the law. Ipinakita ng abogado ang mga dokumento. Ang dalawang inspektor ay namutla. Mabilis silang nagpaumanhin at umalis na parang mga basang sisiw. Nang mawala na sila, humarap si Marcos kay Alena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Are you okay? Hindi makasagot si Alena. Ang kanyang puso ay puno ng napakaraming emosyon. It's over, Alena, sabi ni Marcos. He can't hurt you anymore. Sa gitna ng lahat ng iyon, tumunog ang cellphone ni Don Ricardo sa boardroom. Isang numero na matagal na niyang hindi nakikita. Ang numero ng kanyang asawa, ang ina ni Marcos, na matagal nang piniling manahimik sa Amerika. Sinagot niya ito. Ricardo, sabi ng isang kalmadong boses sa kabilang linya, isang boses na hindi niya narinig sa loob ng 5 taon. I heard what happened.
Tama na. Ang legasya na pinaglalaban mo ay wala ng halaga kung sa proseso ay mawawala sa iyo ang sarili mong anak. Umuwi ka na, Ricardo. Umuwi ka na sa akin. Nabitawan ni Don Ricardo ang kanyang cellphone. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming dekada, ang hari ay tila natalo. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang emosyong matagal na niyang ikinukubli, ang pagod. Ang mga sumunod na araw pagkatapos ng komprontasyon ay parang isang panaginip para kay Alena. Ang balita tungkol sa pag-resign ni Marcus at pagtalikod nito sa yaman ng mga Fuentabella ay kumalat na parang apoy. Si Don Ricardo ay bigla na lang naglaho, umalis daw papuntang Amerika. Ang Fuentabella Land Corporation ay nagkaroon ng bagong pamunuan, isa na nangangakong magiging mas makatao. Ang Fuentabella Tower ay itinuloy, ngunit may kasama ng isang malaking community center para sa mga dating residente ng Sta. Esperanza. Ang mundo ay nagbago, ngunit para kay Alena, ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa loob ng maliit na pader ng Kapeligrino. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga tasa, nilapitan siya ni Katrina. Ang kapatid niya ay ilang araw nang tumutulong sa coffee shop, naglilinis, naghuhugas ng pinggan, lahat ay ginagawa ng walang reklamo. Ang dating kayabangan sa mukha nito ay napalitan ng isang tahimik na pagpapakumbaba. Ate, mahinang sabi ni Katrina, hindi makatingin ang diretsyo. Alam kong hinding-hindi magiging sapat ang sorry. Pero gusto kong malaman mo, handa akong pagbayaran ang kasalanan ko. Kung gusto mong isumbong ako sa pulis, tatanggapin ko. Tiningnan ni Alena ang kanyang kapatid. Ang babaeng kinamuhian niya sa loob ng maraming taon. Ang babaeng sinisi niya sa lahat. Ngunit ngayon, ang nakikita niya ay hindi isang halimaw, kundi isang taong naligaw, isang taong kinain ng inggit at pagsisisi. Naalala niya ang kanyang sarili, kung paano siya muntik ng kainin ng galit at sakit. Ang pagpapatawad na pagtanto niya ay hindi para sa taong nakasakit sa'yo. Ito ay para sa sarili mo. Ito ang pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng nakaraan. Huminga siya ng malalim. Hindi kita isusumbong, Trina. Napatingala si Katrina, ang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang pag-asa. Pero pagpapatuloy ni Alena, kailangan mong patunayan na nagsisisi ka talaga. Hindi sa akin kundi sa sarili mo. At sa kanila. Itinuro niya ang isang maliit na larawan ng kanilang mga magulang na nakasabit sa likod ng counter. Magbago ka. Maging isang taong ipagmamalaki nila. Iyon ang magiging kabayaran mo. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, niyakap ni Alena ang kanyang kapatid. At habang umiiyak si Katrina sa kanyang mga balikat, naramdaman ni Alena ang paghilom ng isang napakatagal ng sugat sa kanyang puso. Ang Kapeligrino ay unti-unting nakilala. Ang mga dating customer ay bumalik at marami pang bago ang dumating, dala ng kwento ng isang coffee shop na itinayo mula sa katatagan. Si Marcus ay palaging naroon. Hindi bilang isang sihi, kundi bilang isang simpleng katulong. Siya ang nagbubuhat ng mga sako ng kape, siya ang nag-aayos ng mga sirang upuan, siya ang tagakain ng mga nabigong recipe ni Alena. Nakita ni Alena ang tunay na Marcus, ang lalaking walang yaman, walang kapangyarihan, ngunit may isang pusong handang maglingkod at magmahal ng walang kapalit. Ang pag-ibig ay muling nabuo sa pagitan nila, hindi sa isang biglaang silakbo, kundi sa isang dahan-dahan at tahimik na paraan na parang pagtimpla ng isang perpektong tasa ng kape. Isang gabi, pagkatapos magsara ng shop, habang pagod silang nakaupo sa labas, tinitingnan ang mga bituin, nagsalita si Marcus. Alena, sabi niya, kinukuha ang kamay nito. Wala na akong mansyon na mayaalok sa'yo. Wala na akong magarang kotse. Wala na akong maipagmamalaking apelyido. Umiti si Alena. Hindi ko naman hiniling ang mga yon. Alam ko, umiti pabalik si Marcos. Dumukot siya sa kanyang bulsa, hindi ng isang mamahaling kahon ng singsing, kundi ng isang maliit na bagay na gawa sa yantok, hinugis na parang isang singsing. Hindi ko kayang ibigay sa'yo ang buong mundo. Pero kaya kong ibigay sa'yo ang buong ako. Lumuhod siya sa harap ni Alena, sa sementadong sahig sa labas ng munting coffee shop. Wala akong tahanang maibibigay sa'yo, pagpapatuloy niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Pero, Alena Reyes, papayag ka bang maging tahanan ko? Tumingin si Alena sa lalaking nakaluhod sa harap niya. Ang lalaking sumira sa kanya, ngunit siya ring tumulong sa kanyang mabuo muli.
Ang lalaking nagpakita sa kanya na ang tunay na lakas ay hindi nasa pag-iwas sa sakit, kundi sa pagharap dito. Tumango siya, ang mga luha ng kaligayahan ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Marcus. Ang kanilang kasal ay simple lang, ginanap sa isang maliit na hardin. Ang mga bisita ay iilan lang, si Aling Nelia, ang mga tapat na customer ng Kapeligrino, at si Katrina, na ngayon ay ngumingiti na ng totoo. Maging ang ina ni Marcus ay umuwi mula sa Amerika para masaksihan ang araw na iyon. Ang huling eksena ay hindi sa isang malaking simbahan o sa isang grandiosong reception. Ito ay sa loob ng Kapeligrino. Si Elena, nakasuot pa rin ng simpleng puting bestida, ay nagtitimpla ng kape sa likod ng counter. Si Katrina ay abala sa paglilinis ng mga mesa, masayang nakikipagkwentuhan sa mga customer. At sa isang sulok, nakaupo si Marcus, pinapanood ang kanyang asawa, ang mukha ay puno ng pagmamahal at kapayapaan. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang salitang binitiwan. Tanging isang ngiti. Isang ngiti na nagsasabi ng lahat. Natagpuan na ni Elena ang kanyang tahanan. Hindi ito isang lugar. Hindi ito ang dati nilang bahay na natupok ng apoy. Hindi ito ang condominium unit na naging kulungan niya. Ang tahanan niya ay ang mainit na amoy ng kape sa umaga. Ang tunog ng tawanan sa loob ng kanyang munting coffee shop. Ang yakap ng isang kapatid na natutong magpatawad at humingi ng tawad. At higit sa lahat, ang tahanan niya ay nasa puso ng lalaking nagturo sa kanya na ang tunay na tahanan ay hindi isang lugar na tinitirhan, kundi ang puso ng mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. At dito nagtatapos ang kwento ni na Elena at Marcus, isang kwentong isinilang mula sa abo ng trahedya at diniligan ng pag-asa. Sa bawat isa sa inyo na sumubaybay, na nakiiyak, nakitawa, at nakaramdam sa bawat pagsubok at tagumpay ni na Elena at Marcus, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Isang paglalakbay sa paghahanap ng liwanag sa gitna ng dilim, at pagpapatunay na ang bawat pagbagsak ay isang pagkakataon upang bumangon ng mas matatag. Nais kong iwan sa inyo ang alaala ng Kapeligrino, isang paalala na lahat tayo, sa ating mga sariling paraan, ay mga manlalakbay sa buhay. At sa ating paglalakbay, naway matagpuan natin ang lakas na magpatawad, hindi para sa iba, kundi para sa kapayapaan ng ating mga sarili. Naway matutunan nating ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman o katayuan, kundi sa kakayahang manatili at maging kanlungan sa gitna ng pinakamalakas na bagyo. At higit sa lahat, naway palagi nating alalahanin na ang tunay na tahanan ay hindi isang gusali o isang lugar, kundi ang mga puso ng mga taong tunay na nagmamahal at tumatanggap sa atin. Muli ang aking taos-pusong pasasalamat. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyong mga puso, huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento.